Nakatanggap na kami dito ng almost 500 families. Pero hindi na namin na account yung ilan yung individuals kasi na-busy na kami. Hindi na kami makahinga talaga sa dami na. Umaabot sa mahigit 500 pamilya mula sa Barangay Kotkot at Barangay Hubay, Liloan, Cebu ang nanululuyan pa rin sa Hubay Elementary School. Sa tindi ng pinsala ng nagdaang Bagyong Tino, nagmistulang abandonadong lugar ang mga subdivision sa barangay sa bayan ng Liloan gaya ng Azalea, Garden Bloom, Villa Lara at Colorado kung saan naninirahan ang karamihan sa mga inilikas matapos ang lagpas taong baha. Tumambad ang makapal na putik, sira-sirang ari-arian, mga basura, gayon din ang patong-patong na sasakyan at maging patay na mga hayop. Hanggang ngayon ay hindi pa nakapagsasagawa ng clearing operations sa ilang barangay. Nangabaho na mi diri yung saon nga wa may asa man mi paingon ani nga way tubig, way suga, nya way kuryente, unya hugaw kaayo dili kasud ang sakyanan nangabaho na mig maayo ni daghang patay dito nga mga mananap. Bukod sa walang signal sa buong bayan ng Liloan, hindi pa rin naisa sa ayos ang linya ng kuryente at tubig kaya dumadaing ang mga residente. Wala pa rin silang signal ng komunikasyon. Isa si Kayla Bakuli na na-stranded sa kanilang bubong ng 8 oras bago nakalikas. Umabot kasi sa kanilang bubong ang tubig baha. Sa buong 8 oras, wala silang makain at sagad na ang itataas ng kanilang kinaroroonan. Tumaas ng tumaas and then kinuha na namin yung mga masasalba pa naming gamit our important papers and then some of our clothes and so on. Nagkita-kita na kami ng mga neighbors ko. And then ang dami pagpunta namin sa taas, ang dami na pala namin nandoon sa mga neighbors namin sa bubong may mga babies and may mga bedridden na mga tao and then ayun kami pagpunta namin sa taas, wala na kaming ibang ginawa kundi magdasal. Isa naman si Wilmar Montevero sa Concerned Citizen na nakapagligtas ng mahigit 100 katao na natrap sa bubong ng kani-kanilang tahanan habang mabilis na tumataas ang tubig baha. Meron naman kaming lubid, saka yung yung hinintay po namin yung kayak, hiniram po nila. Pagdating yung kayak, doon na po kami lumusong at papuntang village. So mga ilang tao kaya yung natulungan ninyo? Mahigit 100 ma'am. Mga more than 20 families po ma'am. Nag-uunahan po sila. Yung mga malalaki na po, ginabayan lang po namin sa lubid hanggang sa mga highway po. Malakas po talaga yung current ma'am. Mutong nagyan, nagbuyuray min. Sus, nagsunod ang puros mga tihulang, nagdalag mga kuan. Pero wapit mi sa mina, nagit-bit ma'am. Bisag sa nilas, nagtiniil na lang ni. Nananawagan ngayon ang mga residente ng agarang tulong. Pangunahin na ang pagkain, tubig na may inom at damit na may susuot. Anila, wala silang naisalbang kahit anong gamit sa pag-alala sa kanilang kaligtasan. Hindi rin nila alam sa ngayon kung ano ang daratnan nila dahil hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga bahay. Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office bukas sa lahat ng gustong makapag-charge sa kanilang cellphone, power banks, electric fan at rechargeable light ng mga apektadong residente. Lina Gyangat, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.